Hello po mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po ay inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Senadora Bendalo na tinatawag pong Bendalo mga kabayan. Si Erwin Tulfo ay maingay na naman po. Nag-iingay po sa mainstream media mga kababayan. At kung ano-ano po ang sinasabi niya na kailangan daw pong maibalik ang dignity ng Senado, dignidad. Bumalik na. Bumabalik na ang dignidad. Dahil mismo si si Senate President Cayetano, yung kinatatakot mo at yung ayaw na ayaw mo mangyari ay malapit na mangyari. Unahin muna natin itong kay Tulfo at isunod po natin yung kay Senate President Cayetano na kinatatakot at kinatatakutan po ng mga sangkot sa korupsyon ang mga sindikato. Pakinggan po muna natin ito mga kabayan, si Tulfo. Senator Erwin Tulfo is pushing for a leadership change to bring back the dignity of the Senate. Tulfo shares with BNC's On Point his disappointment that not a single bill has been passed since Senate President Alan Peter Cayetano assumed office. He laments the time wasted by the chamber in protecting Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung kasing problem niya, yung direction nila. Look at this, Ms. Pinky. What, three weeks na? I mean, they've been there. Not a single bill we've talked about. Only one. Yung, kung hindi pa pinilit ni Senadora Risa, yung anti-detention bill na hospitals cannot detain any more patients pag walang collateral. Okay. That is it. For how many days? That's just 9 days. Walang naipasa. I mean, it's already ripe. Meron pa nga, maging si Senator Marcoleta. Meron siya, yung maganda yung bill niya na pag mahirap na mahirap ka at wala kang pabayad ng kuryente, the government will pay for your electricity. Hindi namin napag-uusapan yan. Okay. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about where we na-attack ba tayo? Yung wala nang umusta sa amin. Tapos, tignan mo, di ba? Umubos. Tapos, lastly, Wednesday, imbis na pag-usapan ulit yung mga bills, referencing na lang yung mga kasama natin for justifiable reason. Anong pakialam ni Juan, ni Maria dun sa bill na yun? Kita niyo pa mga kabayan? Grabe, no? Para bang sila'y kililinis. Sino po ba nagde-delayed ng trabaho sa Senado? Sino po ba nagwo-walk out? At kung kay dami-daming reklamo sa Senado, napakaraming reklamo na gusto pong mangyari sila'y masunod, samantalang sila'y minority. Hindi po ba nasusunod lagi majority? Dahil yan po ang demokrasya, mga kababayan. Napakaingay po. Gusto raw po ibalik ang dignidad. Ito, babalik na. Yung sinasabi mong walang ginagawang trabaho si Senate President Cayetano, mag-uumpisa na ang trabaho ng Senado. Hahabuli na. Iimbestigahan na ang mga magnanakaw. Erwin Tulfo. Ito na, pakinggan po natin. Minamadali na po ang korupsyon dahil ito po ang gusto ng taong bayan. Sa hirap ng buhay natin, talagang inilubog tayo sa kahirapan at utang dahil sa mga magnanakaw na mga politiko na imbis pong gawin ang tama proyekto sa ating bansa, ay nilagay lang po nila sa maleta. At ito po ang kailangan. Hindi po natin kailangan na isang damukal na batas para tutukan po ng mga senador. Ang kailangan po sa panahon ngayon ay tutukan po nila ang mga magnanakaw nang mabawi man lang ang mga ninakaw nito. Hindi po ba? Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin si Senate President Cayetano. Dati ayaw ko ng Tulfo. Corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth
or some true, some not true, to come out. Kung makikita nyo, may conflict na agad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, in the same manner that we are on trial when we have an impeachment. We also have to hold every Yan, mga kabayan, ang kinatatakot po ni Erwin Tulfo, kaya po kung ano-ano na lang po para po ma-delayed ang issue po at ang hearing ng Blue Ribbon, ang pagbabalik po ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Pilit po nilang dinidelayed at kung ano-ano po ang ginagawa nilang pamamaraan para po masira ang kredibilidad ni Cayetano at ng Senado dahil nga po ang kredibilidad na gusto po nilang mangyari, mga kabayan, ay kredibilidad ng mga magnanakaw. Yun po ang gusto nilang manatili sa ating bansa. Ang kredibilidad ng mga magnanakaw. Ito po, mga kabayan. At kasama kasi si Tulfo sa listahan. Mga kababayan, si Erwin Tulfo po ay kasama na tumanggap ng mali-malitang pera ayon po sa mga soldiers o ex-marine. Ito po, mga kababayan, ipinalabas po yan. Makikita nyo po yan. Nahandyan po sa listahan si Tulfo Erwin sa pinalabas po ng mga Marines. Ayan po. Ano po sabi? Listahan ng mga pangalan ng mga mambabatas na tumanggap di umano ng mga maleta ayon sa apidabit ng mga ex-marine isinapubliko sa social media. Mga kababayan, yan po ang ayaw na ayaw mangyari ni Erwin Tulfo. Ano pa po, mga kababayan? Ito pa. Mga kababayan, ito pa. Ito pa, mga kababayan. Ayon po mismo. Pinag-usapan na po yan noong nakaraan. Si Erwin Tulfo nagpahayag ng matinding pagtutol sa panawagang Senate hearing sa apidabit ng 18 Marine o 18 dating sundalo, mga kababayan. Siya mismo tumututol sa investigasyon. Di ko na papatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ang kanilang sinasabi. Mali-mali po. Kasi kasama po siya ron, mga kababayan. Erwin Tulfo nagpahayag ng matinding pagtutol sa panawagan ng Senate hearing sa apidabit ng 18 sundalo o ex-marine. Tinututulan po ni Erwin Tulfo. Kaya po hanggang ngayon ay tumututol po si Erwin Tulfo, mga kababayan. Tinututulan po ni Erwin Tulfo at gumagawa po sila ng paraan na hindi matuloy. Pati po, kaya nga pilit nilang pinakukulong ang mga senador sa mga majority. Ito pa po, mga kababayan, ang pumuputok pong issue. 6 na maleta daw ayon sa mga Marine. 6 na maleta para kay Erwin Tulfo. Unbelievable. At 545.6 billion flood control program kickback and commission to 30 to 40%, mga kababayan, of fund actual construction. Mga kababayan, 6 na maleta ang idiniliver kay Senator Erwin Tulfo ayon sa apidabit ng mga ex-marine. Paldong-paldo ang kawatan. Sino po nagsabi? Yun po. Ako si Gumban, kasama sila Mark Tiksay at Henry Abina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na maleta, medium size, sa isang bahay niya sa Green Hills. Green Hills Subdivision. Doon daw po nag-deliver kay Mr. Bendalo. Kaya nga po, pilit po na kinukundina at ayaw pong mangyari ni Senator Erwin Tulfo ang malawakang investigasyon ng flood control sa Senado. Tinatanggihan niya po yan. At hanggang ngayon po, mga kabayan, dahil amoy na po nilang lahat na yan po ang gustong mangyari ng majority senators, ang 13 na ginigipit po nila dahil nga po karamihan po dyan ay gusto nilang makulong
dahil po kinasuhan nila ng plunder. At yung iba naman gustong ipatapon sa ICC. At alam na po natin kung sino-sino senador yan. Hindi po ba? Para po lahat po ay mapagtakpan nila. Hindi ba, Bendalo? Kailangan pagtakpan ng issue ng korupsyon, 6 na maleta ayon sa mga Marines. Hindi po ba? At napakalaking pondo at budget na pinag-uusapan sa flood control. 546.6 billion. Mga kababayan, grabe. At napakalaking mga komisyon. Nasa 20, 30 hanggang 40% komisyon ng mga politiko. Dahil nung panahon po ng 19th Congress, nakikita naman po natin si Erwin Tulfo kung gaano siya ka-close at kadikit kay Tambaluslos. Dahil lahat po, pati po mga ayuda, ay napagkikita po natin si Erwin Tulfo sa mga ayuda. Mukhang nagkapera din silang lahat doon. Hindi kaya? Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Senator, Senate President Alan Peter Cayetano na mamadaliin na nila at talagang uumpisahan na nila ito pong iskandal ng flood control. Kaya si Tulfo ay nag-iingay sa mainstream media. Nag-iingay dahil nga po wala pa pong isang buwan na Senate President ay hinahanapan na po nila ng napakaraming achievement si Senate President Cayetano. Ibang klase. Paano ka makakakuha ng achievement kung ang minority ay nanggugulo sa Senado at pilit hinaharang pilit ang investigasyon na maanumalyang korupsyon na ayaw matunton ang ulo at ugat nito. Hindi ba, Bendalo? Ano gusto mo mangyari? Gumawa na lang ng gumawa ng batas? Hindi na iimbestigahan ng korupsyon? Dahil kasama ka yata doon? Puputok kasi ang issue ng korupsyon at kasama rin ang kapatid mo ron. Pinangalanan din yun sa Cabral Files ayon kay Leandro Libiste. Kasama rin sa mga nagre-request ng mga budget at proyekto sa DPWH. Hindi ba? Kaya nga nananahimik din ang kapatid mo na si Rapi Tulfo. Tahimik. Tahimik din ang party list nyo. Hindi nagsasalita sa korupsyon. Di po ba? Ang ACT-CIA, tahimik. Tahimik din ang pamangkin mo na nasama rin sa issue ng flood control. Ang congressman Tulfo sa Quezon City ay napangalanan din sa Cabral Files. Nakatanggap ng bilyon-bilyon ding insertion sa flood control sa Quezon City. Kaya nananahimik lahat. Tahimik po ang mga Tulfo maliban po rito kay Erwin Tulfo na napakaingay ngayon at kasama ang kanyang kuya na si Mon Tulfo. Hindi po ba? Lalabas po yan. Huwag ka mag-alala, Bendalo. Walang baho na hindi sisingaw at hindi aalingasaw. Hindi mo kailanman maitatago ang iyong kabulukan, di umano. Lalong-lalo na pagka tumayo na sa Senate Blue Ribbon Committee ang 18 mga sundalo natin, mga ex-marine. At nahandyan pa si Gutesa. Nahandyan pa ang mga kaibigan mo na mga diskaya. Hindi po ba? Mga kaibigan mong diskaya. At nahandyan pa rin si Saldico. Nagagamitan ng Zoom para po siya rin ay magbigay ng kanyang statement sa malawakang korupsyon. Hindi ba? Kaya nga tigas ang inyong pigil at gawa ng paraan. At sana hindi kayong magtagumpay. Sana magtagumpay ang katotohanan at mabunyag ang inyong mga kasamaan. Hindi po ba? Isama po natin sa ating mga dasal yan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershio from Canada, kay Gina Ray from Berlin, Germany, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman from Cagayan, Bali,
Jake Yahut from California, USA. Julieta Silona from Sydney, Australia. Kay Annie Jo. Kay Gay at Shena. Kay Mary Natividad Brigden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estaniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo. At tayo po mag-iingat palagi. At syempre po sa inyo po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Lalo-lalo po sa tumatangkilik po sa inyong tambayang mga kabayan. At syempre po ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At tiis-tiis lang po tayo muna mga kabayan. Bye-bye!